Ano tong Section 28 ng RA 8799. So ito yung kailangan registered ka muna ng SEC. Kailangan may certification ka muna, SEC registered ka kapag ikaw umaaktong seller, broker, or investment solicitor. So, hindi ka pwedeng mag-solicit ng investment, hindi ka pwedeng mag-act as broker kung hindi ka rehistrado sa SEC. Alam na natin yan, yung isang celebrity, ito pala yung sinasabi nila. No, yung pag more than 18 persons na yon, kailangan magpa-register ka sa SEC. Siguro, section 20 point something yun kasi section 28 ito. So, lagay na natin sa ganun, Yun, ilalagay na lang natin sa ganun yon ng RA 8799 or yung Securities Exchange Commission Code o yung SEC code dito sa Pilipinas. So, yun. So, kailangan pag may mga ganyan, dapat nagko-consult kayo sa financial advisor or sa mga lawyers para alam nyo rin yung gagawin nyo. Sa PAW, di ba? Libre naman yung konsulta sa PAW, di ba? Kung talagang gusto nyo tama yung ginagawa nyo. So, yun. Tsaka syempre, pag naghabol yung investor, malamang syndicated estafa pa ang pwede ikaso sa inyo pagka ganun. Diba? So, ayan. Nakita lang natin ito yung na talagang nakaspecify anong section. Inilagay lang natin dahil importante. So, yun lang po.